Barangay Love Stories. Love Stories. Tiwala ang nagpapatatag sa isang relasyon. Kahit pa magkaroon sila ng malaking distansya mula sa isa't isa, dapat na alagaan ang tiwala pati na ang pagmamahal. Ikaw kabarangay, kakayanin mo bang malayo ng matagal mula sa taong nakasanayan mo nang makasama sa pang-araw-araw? Dear Papa Dudut, ako po si Jacqueline. Jacqueline, isang 30 years old associate sa sales. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na Jack. February po ng taong 2022 ay natsyempohan kong mapakinggan ang inyong programang Barangay Love Story sa taxi. Mula noon ay sinigurado ko na po na wala akong araw na mapapalagpas. Natuwa nga po ako nung malaman ko na meron din pong Barangay Love Stories tuwing araw ng linggo sa Barangay LS 97.1. Silent listener niyo po ako at hindi po ako magko-comment sa mga post tungkol sa mga kwento sa Facebook ng Barangay LS. Para sa akin ay okay na sa akin ang napapakinggan ko ang inyong mga kwento. Wala naman po sana akong balak na makipag-interact. Pero sabi ko ay baka kasi matulungan niyo ako sa dilema ko. Late last year po nangyari ang lahat ng ito sa akin. Papa Dudut, bigyan ko lang po kayo ng kaunting background tungkol sa sarili ko. Bilang panganay sa tatlong magkakapatid ay naging second nature ko na po ang siguraduhing malinis ang bahay sa lahat ng oras. Madalas po kasing wala si mama at papa lalo na noong mga bata pa lamang kami. Sundalo po si papa at si mama naman ay nagtatrabaho sa City Hall ng Muntinlupa. Kaya sa akin sila laging umaasa para masiguro ang kaayusan ng mga bagay-bagay sa bahay. Mula sa pagising namin sa umaga, paghahanda ng almusal naming magkakapatid, pag-aayos para pumasok sa school, sa pag-uwi mula sa eskwela, sa paggawa ng homework hanggang sa kung ano ang ihahain para sa hapunan bago makarating sila mama at papa ng bahay. Lahat po yon ay nagbago simula nang makagraduate ako ng college. Mula po kasi noon ay nagsimula akong magtrabaho at nag-decide ako na maging independent. Kaya umupa ako ng sarili kong apartment, Papa Dudut. Sa ilang taong ko pong pagiging empleyado ay nakapasok po ako sa isang multinational company na ang primary product na binibenta ay mga bisikleta at iba pang mga sporting goods. Sa Alabang nakabase ang planta at mga opisina namin. Wala po akong reklamo sa trabahong napasukan ko. Maayos magpasweldo, maganda ang benepisyo, at bilang sales associate, may mga oras na pinapadala ako ng mga boss namin sa lahat ng sulok ng Pilipinas para kamustahin ang mga dealer namin. At para din may point person sa out of town events. And speaking of mga boss, yung direct superior ko po ay si Chito, ay 2 years ahead sa akin noong college kami. Hindi kami nagpang-abot pero nalaman namin na pareho pala kaming tubong Espanya. Siguro po ay doon na nagsimula yung pagkakaibigan naming dalawa. Halos hindi na po kami mapaghiwalay, Papa Dudut, na siya ring dahilan kung bakit nirereto kami ng Vice President for Sales and Marketing sa isa't isa. Isang gabi after work, nang magandang loob si Chito na isabay ako sa sasakyan niya. Actually, madalas naman niya akong isabay, kaso madalas din ako ang tumatanggi. Pero itong pagsabay ko sa kanya na ito ay sasabihin na lang natin, Papa Dudut, na hindi ko inaasahan kung saan papunta yung magiging usapan. Ay nako, ayan na naman si Madam.
ayaw talaga nila tayo tantanan, no? Kaya nga hindi ba sila nagsasawa? Ever since nag-start ako dito, wala na silang ibang ginawa kundi pagtripan tayo Ganun ba talaga sila? Naku, oo. Lahat talaga pinakikialaman nila, trabaho, love life, pati sex life. Ha? Ang OA naman nun? Well, tama ka naman. Pero ganun lang talaga si Mothership, bonggang alaskadora. Pero sa totoo lang, she means well. Ang sa kanya lang, if she thinks na may bagay na someone para sa mga babies niya, she'll make it a point na malaman ng lahat. Okay, so sabihin na natin na she means well. Pero parang ang pakialamera naman yata masyado ng dating niya. Di ba dapat strictly professional lang tayo? Alam mo, para kasing mga anak ang treatment ni Madam sa atin. Siguro di niya mapigilan sarili niya. Single parent kasi siya Tsaka naiintindihan niya na hindi pwedeng puro trabaho lang tayo. Minsan nga siya pa ang promotor ng kalokohan Ay, totoo? Oo, totoo. Naku, unti-unti mong makikilala yung tunay na madam. Tsaka ganito siya ka-extravagant. May one time na nag-birthday yung anak niya. Nagpa-party siya sa planta. Ang mga bisita, puro mga endorser natin. At dahil patay na patay siya kay Katrina Halili, matik na invited si girl. Close sila Wow ang swerte naman ng anak niya. Pero Jack, ito warning lang May pagka-slave driver si madam kapag trabaho na pinag-uusapan. So, tiis-tiis lang tayo lalo na kapag sinasaltik siya. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Alam mo na yun. Sige, I'll keep that in mind. Thanks, Chito. Jack, may iba tayo sandali. May gusto sana ako itanong Hindi lang kasi ako sure kung paano ka magre-react. Grabe naman to. Go, ask away. Walang mawawala sa'yo. Sige na nga. Gusto mo bang magkape minsan? Ha? Bakit? Wala lang. I just wanted to know you better. Kung okay lang sa'yo. May tinira ka ba or something? Kung ano man yan, penge. Hindi nga, seryoso ako. Gusto mo magkape minsan? Are you asking me out on a date? Parang gano'n na nga. Sure ka? Baka magsisi ka. Hindi naman siguro ako magsisisi. I mean, we came from the same school. Nasa isang department lang tayo sa trabaho. And besides, hindi naman yata secret sa office na may crush ako sa'yo. So, I'm taking my chances. Wala namang mawawala kung susubukan ko di ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na di ako nagkakape? Sige, kunyari hindi ko alam. Kaya nga, di mo alam na di ako nagkakape. Madalas kitang matsyempo ang nagkakape mag-isa after work. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tuwing nag-OT ako, gawain ko ng tumambay sa lobby o sa tapat ng building natin. Pinapagpag ko yung stress ko bago ako umuwi. Tapos madalas kita makita sa coffee shop dun sa pagtawid ng building natin. Talaga? Bakit di mo sinabi sa akin? Eto na nga, sinasabi ko na sa'yo. Parang ewan naman kausap to Basta okay na tayo Meron na tayong usapan. Lalabas tayo soon para magkape. Walang magbabago isip Oo na, sige na, magkakape na po. Wala nang bawian. Nice. Hindi naman po mali si Chito noong sinabi niya na walang mawawala kung susubukan namin. So pinagbigyan ko po siya. Nagkape kami mga ilang araw matapos namin yon mapag-usapan at sa totoo lang po papadudot ay nag-click kaming dalawa. Kuhang-kuha po namin ang ugali ng bawat isa. Kaya hindi kami nahirapang pag-usapan lahat ng bagay. Pati na rin ang mga ganap sa trabaho. Ever since nagsimula kaming mag-date ay naging mas smooth ang trabaho kasi kapag may ideya siya na hindi niya ma-explain ay madalas ako yung nakaka-figure out kung ano yung gusto niyang mangyari. Walang labis, walang kulang. Kumbaga ako po ang nagsasalin sa papel na mga naiisip niyang ideya. Siyempre hindi nagtagal ay napansin na ang closeness namin ng mga boss. At gaya ng inaasahan namin ay naging ugat kami ng tukso. Tapos ginatungan pa po ng mga kasama namin sa trabaho. Nakakagulat nga po kasi kahit sa mga araw na crunch time kami sa mga deadline namin,
Napapansin ko na sobrang kalmado lang po ng Vice President namin. Sabi nila ganoon daw talaga siya kapag nalalaman niyang gumagana yung self-proclaimed matching skills niya. May isang problema lang po, Papa Dudut. Sa sobrang similar ng ugali naming dalawa ni Chito ay na-realize ko po na hindi kami magwo-workout. Oo nga, gets nga namin ang ugali ng isa't isa, pero what if sabay kaming saltikin? Paano po namin sasaluhin ang isa't isa? Nag-aalangan din po ako na makakapag-usap po kami ng maayos kung sakaling mangyari yon. Kaya nag-decide po ako na itigil yung pagde-date naming dalawa exclusively ni Chito. Naintindihan din naman po niya ako. Kaya naging mutual yung decision namin na itigil na yung namamagitan sa amin at nag-decide kami na manatili na lamang na magkaibigan at magkatrabaho. Matapos naming magkasundo ni Chito na maging friends na lamang ay saka naman po umeksena ang isa pa naming office mate na tawagin na lang natin sa pangalang Makoy. Kain tayo. Sige, okay lang. Tapos na rin naman ako. Ganun ba? Sayang. Pinagdala pa naman kita ng adobo. Specialty ko yan eh. Ay talaga? Sige, patikim nga. Eto kutsara oh. Salamat. Okay ito ah. Hindi masyadong maalat pero sobrang malasa ah. Thank you sa pagpapatikim. Actually, para sa'yo talaga yan. Talaga? Grabe naman. Salamat. Nag-abala ka pa? Nako, wala yun. Maliit na bagay. Rona, may iba tayo. Parang napapansin ko, hindi na kayo masyadong naglalabas ni Chito lately. May nangyari ba? Wala naman. Nag-decide lang kami na mag-focus muna sa trabaho. Malapit na rin kasi yung release ng isang bike natin so kailangan munang tutukan yung mga report. Alam mo naman si Madam, trabaho muna bago landi. Well, totoo. Pero hindi kasi yun yung tinatanong ko. Anong ibig mong sabihin? Look, alam naman ng buong office na exclusively dating kayo ni Chito. Pati sila Madam, hindi na kayo halos mapaghiwalay eh. Tapos ngayon, bigla na lang kayong nag-focus sa trabaho? Seryoso nga, ano bang nangyari? Ay, well, sige na nga. Hindi na kami nagde-date. Ha? Bakit? Don't get me wrong ha. Cool si Chito. Maayos siyang tao. Pero na-realize ko lang kasi na hindi kami magwo-workout katagalan. Kasi parehong-pareho kami ng personality eh. Pareho na nga kaming dominante. Pareho pa kaming aggressive. Tapos yung tabas ng dila niya, natatapatan ko. Paano na lang pag nag-away kami, di ba? Siguro mahihirapan kaming pag-usapan yung mga magiging problema namin. Grabe naman, para yun lang. Baka naman ayaw mo lang sabihin yung totoong dahilan. Baka ayaw niya talagang mag-commit sa'yo. Hindi, walang ganun, Makoy. Maniwala ka. Ako nagdesisyon nun. Ayoko kasing isugal na hindi kami magkasundo sa trabaho dahil may romantic attachment kami. So minabuti ko na lang na maging friends na lang kaming dalawa. Kamusta naman siya? Okay naman sa kanya tong naging setup nyo? So far parang okay naman. I mean, friends pa rin naman kami hanggang ngayon. So okay lang. Sa tingin ko. Naku, if I know. Baka nagmumukmok na yun kapag mag-isa lang siya. May ganung ugali kasi yung si Chito eh. Masasabi ko na kasalanan yun ng ex-girlfriend niya. Ikakasal na sila nun. Tapos nalaman niya na iniiputan na pala siya sa ulo. Nung araw ng kasal nila mismo. Ayun, ang tagal niyang na-depress. Nakwento nga niya sa akin yan. Ang sad lang no. Nakakaawa siya. Mismo. Actually, mas nalungkot ako para sa kanya kasi matapos nung relasyon nila nung ex niyang yun, ikaw na yung sumunod. Kaya sobrang hopeful sila Madam. Akala kasi nila ikaw yung makakapagpabalik sa dating Chito. Teka, so hindi lang pala basta joke yung pang-aasar nila Madam sa amin? Oo, hindi. May dahilan kung bakit siya binansagang unofficial matchmaker ng office natin. Pero in fairness, ganun na nga yung nangyari kay Chito. Nakita ulit namin yung masayahin siya.
Yung Chito na napakasipag at sobrang ganado magtrabaho. Oh, yun naman pala eh. Sa lahat ng tao dito sa opisina, ako ang mas nakakakilala kay Chito. Tropa ko yun eh. Alam ko ilat siya ng bituka nun. Hindi lang niya pinapalata pero hindi siya okay. Sure ako ron. Sinasabi ko sa'yo, buong pagkatao na niya gumagawa ng paraan para lang makapag-move on siya. Pinipilit lang nun mag-function ng maayos para di maapektuhan trabaho niya. Mas mabuti na siguro yung ganun, Makoy. Ayoko lang din maapektuhan yung working relationship naming dalawa kung sakali. Di kita masisisi kung yan ang desisyon mo. Sa totoo lang po ay hindi ko alam kung mag-best friend sila Chito at Makoy. Pero ramdam ko po na marami talagang alam si Makoy sa pagkatao ni Chito. Hindi ako magsisinungaling, Papa Dudut, may kaunting pagsisisi po ako na tinapos ko yung sa amin ni Chito. Pero simula pa lang naman, alam ko na po na ito ang pinakamagandang gawin. Na ito ang mas makakabuti sa amin. Gaya nga po ng sinabi ko kay Makoy ay ayokong maapektuhan ang trabaho namin ni Chito dahil may emotional attachment kami sa isa't isa. Nung point na yon ay wala naman po akong nakitang nag-iba. Kung meron man, yun ay mas lalo kaming nagkaroon ng oras ni Chito para asikasuhin yung mga trabaho namin sa department namin. Si Makoy naman, yung kwentuhang nagsimula sa adobo, dumalas pa ng dumalas. Napansin ko na lamang po na siya na yung kasama kong kumain every other day. Wala naman pong kaso sa akin yon kasi office mates pa rin naman kami. Pero Papa Dudut, hindi nagtagal ay nagtapat po siya ng nararamdaman sa akin at nagpaalam na manliligaw. Nang mga panahon na yon ay iniisip ko na baka magsisi ako kapag pinalampas ko yung pagkakataon. Kaya pinayagan ko po si Makoy na manligaw. Naging kami eventually at unti-unting nagsimula yung mga pagbabago. Una, ayaw na ayaw po ni Makoy na napag-uusapan si Chito. Hindi ko po alam kung bakit. Wala namang ginagawa yung tao sa kanya. Mabanggit ko lang ang pangalan ni Chito ay susumpungin na kaagad si Makoy at mawawala na sa hulog. Doon ko rin po sinimulang nakita yung kaibahan sa pag-uugali nilang dalawa. Hindi tulad ni Chito na sobrang go-getter at sobrang liberal. Mas reserved naman po si Makoy at conservative. Dala na rin po siguro ng upbringing niya bilang laki po siya sa probinsya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tulad po ng nabanggit ko kanina ay naging kami po ni Makoy. Pero hindi ko po masabi na naging smooth sailing yung ligawan stage naming dalawa. Talagang sinuyo po niya ako araw-araw, Papa Dudut. Pinagdadala niya ako ng pagkain, may matching flowers pa kada Lunes bago mag-start ang trabaho at tuwing Friday kapag uwian na ay sinisigurado niya na mahahatid niya ako sa tinitirhan kong apartment. Lahat po yun ay walang mintis. Ang masasabi ko lang, Papa Dudut, ay magaling siyang manligaw. Kahit sinong babae po hindi malayong mahulog sa kanya. Ang kaso lang, madalas tumakbo sa isipan ko noon na baka hindi po talaga ako sigurado kung gusto ko bang makipagrelasyon sa kanya. Siguro po dahil alam ko sa sarili ko na may feelings pa rin po ako para kay Chito. Kaya matindi ang pag-aalangan ko. Pero sa kabila noon ay nag-decide pa rin po ako na sagutin si Makoy. Wala namang pong mawawala sa akin at sigurado naman po ako na matututunan ko rin siyang mahalin. After a few months ay nag-offer po si Makoy na doon ako sa bahay niya sa Molino, Cavite tumira. Gusto niya na magsama na kami. Para rin mas makatipid ako dahil pag nagsama na kami ay hati na kami sa lahat ng mga gastusin. Since pareho naman kami ng kumpanyang pinapasukan ay sabay kaming papasok sa trabaho at sabay ding uuwi sa Molino. Kaya hindi magiging problema ang biyahe ko kung sakali. Dahil naisip ko rin po na sobrang logical nung iniisip niya ay pumayag ako
na doon na sa bahay niya tumira, Papa Dudut. Naku, sobrang excited ko talaga ngayon, Beb. Mamimit mo na rin sa wakas mga kapatid ko. Oo nga it's about time. Lagi mo silang nakukwento sa akin pero hindi ko pa sila nakikilala ever. Humahanap lang siguro ako ng tiyempo. Sa totoo lang, maniwala ka man o hindi, sobrang excited din silang makilala ka. Sana talaga magustuhan nila ako, no? Ano ka ba? Huwag kang mag-alala dyan. Sobrang sigurado ako na magugustuhan ka nila. Walang duda. Lagi kong kinikwento sa kanila kung gaano ka kaalaga sa lahat, lalo na sa akin. Sira, bolero ka talaga. Ako? Bolero? San banda? Pero teka, bigla naman akong kinabahan na ang dami mo na palang nakwento sa mga kapatid mo tungkol sa akin. Ano ba mga pinagsasasabi mo sa kanila? Baka naman mamaya masyado mo akong binenta sa kanila tapos bigla silang madismaya. Relax ka lang, babes. Basta maniwala ka sa akin pag sinabi kong magugustuhan ka nila. Yun naman ang importante, di ba? Sa bagay. Pero ikaw nang bahala sa akin dun sa bahay nyo, ha? Ayoko sanang magkaroon ng awkward moment. Oo, akong bahala sa'yo. Kailan ba kita pinabayaan? Sabi mo yan, ha? Ay, nga pala, buti naman at nagka-oras ka na para payagan silang bumisita. Ha? Bisita? Teka, di ba sabi mo bibisita sila? Ha? Mukhang may hindi yata ako nasabi sa'yo, babes. Hay, eto na naman tayo eh. So ano na naman yung nakalimutan mong sabihin sa akin? Kasi babe, hindi lang sila pupunta sa bahay para bumisita. Makikitira din sila sa atin. Okay. Sa totoo lang, naramdaman ko nang may kinalaman sa mga kapatid mo yung bagay na di mo nasabi agad eh. Gusto ko lang talagang marinig mula sa'yo para sigurado. Nakiusap kasi sa akin sila mama. Ang layo kasi ng probinsya namin sa school nila Liza at Nika eh. Pero wag kang mag-alala. Maski kasama natin sila sa bahay, akong bahala sa lahat ng gastusin nila. Allowance, pang projects, ako lahat. Wala kang sasagutin dun. Bebs, okay lang naman sa akin. Bebs. Wala kang sasagutin na kahit ano. Mga kapatid ko sila at lahat to responsibilidad ko. Kaya labas ka dito. Wala namang kaso sa akin na tulungan mga kapatid mo kung sakali. Pero di mo kailangan gawin yun. Salamat Bebs, pero sinisiguro ko sa'yo na di maaapektuhan ang relasyon natin dahil sa mga kapatid ko. Sagot ko sila. Okay. Pero siguro next time sabihan mo agad ako para naman prepared din ako. Na-appreciate ko yung assurance mo, maniwala ka. Saka isa pa, kung magdesisyon ka man na patirahin mga kapatid mo sa bahay kasama natin, dapat naman talaga wala akong say kasi kung tutuusin, ano ba naman ako, di ba? Girlfriend lang naman ako. Sila, mga kapatid mo, pamilya mo sila. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Para sa akin, may say ka kasi girlfriend kita. Partners tayo. Gusto ko pareho tayong magdidesisyon sa mga balak nating gawin. Kaya sorry talaga na kinabog-dibdib ko na sabihin agad sa'yo. Sa ganitong paraan mo pa nalaman. Okay na yun, ano ka ba? Sinasabi ko sa'yo, mas magiging komportable ka pag nakilala mo na sila. Di ako mapapahiya sa'yo. Naniniwala ako sa'yo, Bebs, kaya huwag ka na mag-alala. Nabanggit ko lang naman yung nararamdaman ko kanina. Siguro kasi nabigla ako sa balita. Pero maniwala ka, okay na okay tayo. Okay ako na kasama natin mga kapatid mo. Salamat ng marami sa pag-intindi, Bebs. Lalo tuloy ako na-excite na makilala mo sila. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nagulat ako noong nalaman ko na titira din pala sa amin ang mga kapatid ni McCoy. Wala naman pong isyo sa akin yon. Bilang panganay ay naiintindihan ko po yung kagustuhan ni McCoy na makatulong sa pamilya niya. In fact, sobrang okay po noong katangian na yon. Ang sa akin lang po ay kung hindi niya nakaligtaang sabihin sa akin yung tungkol sa pagtira ng mga kapatid niya kasama namin, siguro po ay hindi ako masyadong nagulat. Don't get me wrong, Papa Dudut,
Gusto ko rin pong makilalang mga kapatid ni McCoy. Sino ba namang matino at seryosong girlfriend ang hindi ko gustuhing makilala ang pamilya ng boyfriend niya? Hindi lang siguro ako komportable sa ideya na mag-isa lamang akong hindi niya kaano-ano sa bahay niya. Pero since naipasok ko na ang sarili ko sa sitwasyon na yon, ay itinuloy ko na ang lahat ng plano. Papadudot nangyari na ang mga dapat mangyari. Dumating kami ni McCoy sa bahay niya, inayos ko ang mga gamit ko. Ipinakilala ko ni McCoy sa mga kapatid niya at magkakasama kaming 4 na nakatira sa Cavite. Matapos kong makasama ang mga kapatid ni McCoy sa isang bubong ay masasabi ko po na gustong gusto ko po sila. Hindi ko po akalain na ma-enjoy ko silang kasama sa bahay. Sobrang nagja-jive po kami ni Liza at ni Nika. Tuwang-tuwa po ako sa kanilang dalawa. Siguro kasi nakikita ko po ang sarili ko sa kanilang dalawa na simple, walang arte sa katawan at pare-pareho kaming mga logical na mag-isip. At saka po hindi maiiwasan yung mga pagkakataon na nagbabanding kami over girly things tulad ng makeup, mga fashion tips at kung ano-ano papadudot. Pati boys ay napag-uusapan din po namin. Ganon na kami kakomportable sa isa't isa pero every good thing has its downside. At aware naman po ako doon. Dahil po sa nature ng trabaho ni McCoy sa kumpanya namin, madalas ay out of town siya kaya ako ang naiiwan sa mga kapatid niya. Uulitin ko, wala pong kaso sa akin yon kasi masarap kasama ang mga kapatid ni McCoy. Pero minsan kasi nakakalimutan ni McCoy na gampanan ang mga tungkulin niya bilang kuya sa 2 kapatid niya. Oh, Liza, Nika, okay lang ba kayo? Napansin ko na kanina pa kayo tulala dyan. Okay lang po kami, ate. Alam kong di kayo okay. Paano niyo po nasabi? Alam ko na palitaw at binatog ang paborito niyong merienda. Kaya nga binili ko yan para sa inyo kanina. Kaso ayan di niyo pa nagagalaw. Napansin mo pala, ate. Oo naman, syempre mapapansin ko. Hindi kasi to normal, kaya alam ko na may iba sa inyo. Sige na, sabihin niyo na sa ate. Ano ba yon? Ate Jack, sa totoo lang may problema talaga kami. May project kasi kaming kailangan gawin para sa marketing class namin Wala kaming pambili ng materials. Ha? Bakit wala? Hindi ba kayo binigyan ng kuya niyo? Hindi ate Sabi niya mag-iiwan siya ng pera bago siya pumunta ng Subic. Mukhang nagmamadali na naman. Ay, nako, yan talagang kuya nyo. Ang lakas makalimot. Teka lang tatawagan ko siya. Hello, Jack? Napatawag ka? Bebs, naka-loudspeaker ka ha. Para marinig ka ni Liza at Nika. Okay, may nangyari ba? Wala naman, namomroblema lang tong mga kapatid mo. Anong problema daw yan, Bebs? May project daw silang 2 para sa marketing class nila. Hindi ka daw nag-iwan ng pera bago ka umalis papuntang Subic. Nako, yan na nga ba? Sabi ko na may nakalimutan na naman akong gawin bago ako umalis ng bahay. Hello kuya, ayan ka na naman Sinabi naman sa'yo ni Ate Liza na sa makalawa na yung deadline namin, di ba? Nakalimutan mo na naman kami. Sorry na, hindi ko naman sinasadya. Malilate na kasi ako kaya medyo nawala na ako sa hulog. Bigla na lang akong umalis. Muntik na nga ako maiwan ng service namin Anong gagawin namin ngayon kuya? Nga na lang? Babagsak kami sa project namin na yon? Sorry talaga, Nika. Hindi sinasadya ni kuya. Wala na ba kayong ekstrang pera dyan? Wala na, kuya. Saktong-sakto na lang pambaon. Ay, naloko na. Bebs, kausapin kita ng tayo lang. Wag mo nang speaker please. Okay, sandali. Di na ako naka-speaker. Bebs,
May hihilingin sana akong pabor kung okay lang. Sige, ano ba yon? Okay lang ba na ikaw muna sumagot sa pang-project ng mga kapatid ko? Promise, ibabalik ko sa'yo agad pag uwi ko dyan sa bahay. Pagkatapos ko dito, uwi na agad ako. Ikaw naman kasi, Bebs. Ayusin mo pagmamanage ng oras mo. Kita mo yan, nagmadali kang umalis ng bahay kasi nga malilate ka na. Sabi ko naman sa'yo, gumawa ka na ng checklist para wala kang makakalimutan kapag nasa field ka, di ba? O ayan, muntik tuloy maipit si Nika at Liza sa school project nila. Buti may nakatago akong konti dito. Sorry na nga. Di mo pa ba nagets mga sinabi ko kanina? Di ko nga sinasadya na di makapag-iwan ng pera. Sorry. Nasa stress lang ako ngayon, Bebs. Pasensya ka na. Ang dami kasi nangyayari dito sa roadshow namin eh. Ang daming pasaway na riders. Ay, sige na Bebs, hayaan mo na. Focus ka na lang muna dyan. Ako na bahala kila Liza at Nika. Usap tayo pagbalik mo. Sige. Thank you talaga, Bebs. Sige na, tawagan kita as soon as I can. Bye! Bye! Guys, sorry daw sabi ng kuya nyo kung nakalimutan niyang mag-iwan ng pera para sa project nyo sa school. Para di na kayo mamroblema, ako na muna magbibigay sa inyo ng pang-project nyo. Sure ka po, ate? Oo naman, bakit naman hindi ako magiging sure? Ate Jack, sigurado kayo okay lang sa inyo? Oo naman, Liza, okay lang. Huwag na kayong mag-alala, school yan eh. Importante yan. Dumaan din kaya ako dyan. Mahirap ang buhay estudyante, kaya kung may darating na tulong, tanggap lang ng tanggap. Tsaka makakaasa kayo na ready si ate tumulong sa inyo anytime. Thank you talaga, ate. Wala yun, maliit na bagay. Alam mo ba, ate, yan din sinasabi ni kuya sa amin. Ang alin? Yung, wala yun, maliit na bagay. Every time na nagti-thank you kami sa kanya, yan lagi sinasabi niya sa amin. Napaka-comforting para sa amin na marinig yun sa kanya. Mas lalo ngayon, ate, na nanggaling sa'yo. Ngayon alam na namin kung ba't na in love si Kuya Makoy sa'yo. Hindi ko po ina-expect na magiging ganon yung reaksyon ng dalawa noong sinala ko sila para doon sa project nila sa school. Totoo na nakakapanlambot po ng puso. Pero may part pa rin po sa akin na napapaisip kung bakit kailangan kong gawin yon. Kung tutuusin ay hindi ko naman sila kaano-ano. Maintindihan ko kung kamag-anak ko sila pero girlfriend lamang naman po ako ng kuya nila at dapat po ay si Makoy ang gumagawa ng paraan para maayos yung mga ganong klase ng gusot. Pero papadudot, sa loobin ko lang naman yon. Tsaka bukal naman po sa kalooban ko ang tumulong, syempre dahil napamahal na rin sa akin ang dalawa. Malaki po ang malasakit ko sa kanilang dalawa, napakabait pa naman nilang magkapatid sa akin. Nagpatuloy po ang ganong klase ng setup namin. Ako ang nag-aabot ng pera sa mga kapatid ni Makoy tuwing nakakaligtaan niya. Dumating din sa punto na lagi nang nakakalimutan ni Makoy na mag-abot ng pera kaya pati allowance nila ay galing na sa sarili kong bulsa. Ang kinakalungkot ko lang noon ay dumating yung araw na yung mga naibibigay kong pera ay hindi na nababayaran sa akin ni Makoy. As in parang hindi ako nag-abot ng pera. Ni hindi man lang nag-o-open si Makoy ng usapan para magawa ng paraan ng problemang yon. Para bang nailista na sa tubig. Hindi ko alam kung nakalimutan niya lang o sadyang hindi na niya ako binayaran. Pakiramdam ko tuloy ay meron akong mga pinag-aaral na mga kamag-anak. Yun sana yung gusto kong iwasan, Papa Dudut. Kaya ko namang tumulong, aalalayan ko pa rin naman yung mga bata. Nandun lang ako sa punto na huwag naman sanang iparamdam sa akin ni Makoy na responsibilidad ko ang pag-aaral ng mga kapatid niya. Pero Papa Dudut, bukod po sa pagbibigay ko ng pera sa mga kapatid ni Makoy ay napansin ko na pagdating sa mga gawaing bahay ay parang kargo ko na ang lahat. Kahit sa simpleng paglilinis lamang ng bahay ay napansin ko na ako ang gumagawa. Napag-alaman ko po na sanay pala silang magkakapatid na mama nila yung naglilinis ng mga kalat na iniiwan nila. Pero hindi ako ang mama nila.
Tsaka ayaw ko rin naman pong maging ganon na lamang sila kakampante kapag nasa bahay ako. May sarili pa rin naman po akong buhay. Papa Dudut, wala pa nga akong anak. Tumatayo na akong magulang. Ang hirap po ng sitwasyon, Papa Dudut. Pero sinubukan ko naman pong kayanin ang lahat-lahat sa ngalan ng pag-ibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang araw ay nakatanggap po ako ng invitation na mag-apply sa isang kumpanya. Usually po, ang unang iniisip ng mga empleyadong pinipirata ng ibang kumpanya ay kung gaano kalaki ang magiging basic pay nila. Yun po ang isa sa mga naging considerations ko, Papa Dudut. Lumalabas din po na parang pinapirate lang talaga ako at yung invitation to apply ay hindi promotion kasi pareho lang din po yung posisyon na ino-offer sa akin. Pero kung ikukumpara yung package na ino-offer nila sa mga natatanggap ko sa current company ko ay parehas lang ang sasahurin ko kada buwan at medyo mas konti ang benefits. Pero kung oras at workload ng pag-uusapan based sa nabasa kong job description na pinadala nila, mas magiging madali ang trabaho ko at mababawasan ng malaki ang stress ko. Kaya rin po parang nainganyo ako, Papa Dudut, kasi sa current job ko ay bihira po akong magkaroon ng libreng oras para sa sarili ko. Kasi pati weekends ay may pasok ako. Ang dating tuloy sa akin, nabubuhay lamang ako sa mundong ito para magtrabaho. Wala na akong pahinga. Kaya matapos kong pag-isipan ng malalim kung ano ba ang magiging future ko, career-wise, dumating ako sa punto na nasabi ko sa sarili ko na ready na akong lumipat ng trabaho. Pero may isa pong bagay na pumipigil sa akin, Papa Dudut. Ano? Balak mong mag-resign? Bakit? Di ka na ba masaya dito? Masaya naman ako. Sa totoo lang, wala akong reklamo sa sweldo at benefits natin dito. O yun naman pala eh. So anong problema? Bakit biglang may drama na magre-resign ka? Gusto ko rin namang magkaroon ng oras para sa sarili ko. Lagi na lang kasing trabaho iniisip ko kahit weekends eh. Maintindihan ko naman kung paminsan-minsan pero every weekend. Nakakatuliro sa totoo lang ha. Ay, sa bagay, hindi rin naman kita masisisi. Tapos idagdag mo pa yung pagbubunganga ni Madam. Mabait naman si Madam kung sa mabait. Sobrang slave driver nga lang. Kaya nakakapanghinayang man, pero sa pagbubunganga niya, nagsisialisan tuloy yung mga matitinong empleyado niya. Tapos pinababayaan niya lang. Yung tipong hindi siya takot na iniiwan siya at nagsisialisan yung mga tao dito. Kasi nga lagi niyang katuwiran may darating pang ibang mas magaling kaysa sa mga umalis. Yun ang paniniwala niya imbis na baguhin niya yung pakikitungo niya sa mga tao niya. Madalas tuloy mabilis mawala ng gana yung mga tao sa kumpanyang to. Buti kayo hindi kayo nawawalan ng gana. Paano niyo natitiis yung ugali ni Madam? Tulad nga ng sabi ko, mabait naman si Madam. Lalo na pag nasa mood siya, nako, ang sarap kasama. Yun nga lang di lahat ng araw Pasko. Madalas para siyang dragon. Kulang na lang bumuga siya ng apoy at paliyabin yung mga tao sa paligid niya. Lalo na pag galit na galit siya. Parang gulong lang din yung mood swings ni Madam eh. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Gaya mo, hindi lahat ng tao kaya siyang tiisin. Alam mo, sa totoo lang, ngayon na iniisip ko di ko na rin alam kung paano ko kinayang tumagal dito. Siguro nasanay na lang ako. I mean, matagal na rin naman ako dito sa kumpanya eh. Kaya baka di na ako apektado tuwing bumubuga si Madam ng apoy. Kahit madalas rekta pa sa mukha ako. Well, at least kaya mo pa. May konti pa akong pasensya na natitira. So ano? Sigurado ka na bang aalis ka? Aaminin ko sa'yo. Na-interview na nila ako. Nung lilipatan mo? Oo.
Ako na lang talaga hinihintay nilang magsabi kung pipirma na ako sa kanila. Kampante naman ako kasi hindi sila competitor. Paano naman magiging kompetensya ng sporting goods ang mga motor, di ba? Tama ka naman, pero seryoso Jack. Kung aalis ka ba, magiging masaya ka? Hindi mo pagsisisihan kung sakaling lumipat ka talaga? Hindi ko rin alam, sa totoo lang. Ang dami ko pa kasing kailangan gawin. Ayoko namang mag-resign tapos marami akong trabahong maiiwan sa'yo. Gusto ko makapag-function pa rin department natin kahit wala na ako. Pwede ba kitang bigyan ng advice? Oo naman. Kung magiging masaya ka sa gagawin mong paglipat na yan, go! Huwag mong isipin yung maiiwan mong trabaho. Sasaluhin ko lahat yun. Naiintindihan ko naman eh. Sa katunayan, susuportahan pa kita. Hindi naman talaga pwedeng puro trabaho lang eh. Tama ka. Kailangan mo rin ng oras para sa sarili mo. Para makapag-recharge ka. Okay lang talaga sa akin kahit mag-resign ka na ngayon. Sigurado kang okay lang sa'yo? Oo naman. Dalawa lang yan. It's either masaya ka talaga sa trabaho mo o malaki ang kinikita mo. Hindi sa lahat ng oras makukuha mo pareho eh. Minsan kailangan mong pumili kung alin yung mas matimbang sa'yo. Paano department natin? Eto Jack, hindi ako magsisinungaling. Pag umalis ka, mawawalan ako ng magaling na tao. Isa ka sa pinakamahusay sa department natin eh. Pero kung hindi ka na masaya, what's the point, 'di ba? Gusto ko lang makasiguro na hindi kayo maiipit. Huwag mo kaming alalahanin, ano ka ba? Gawin mo kung ano sa tingin mo yung tama para sa'yo. Kung sa tingin mo na sa ibang company ka mas lalago as a person, ang masasabi ko lang sa'yo Jack, kailangan mo nang pumirma ng kontrata dun. Papa Dudut, hindi ko po alam kung sinabi lang ni Chito sa akin lahat ng yon just to make me feel better. Pwede rin na sinabi niya ang lahat ng mga sinabi niya kasi may history kaming dalawa. Pero ako lang naman po yon. Medyo napaparanoid lang siguro ako. Aaminin ko na ramdam ko naman po yung sincerity niya. Kaya kahit papaano ay gumaan po yung karga-karga ko. Napakalaking bagay po para sa akin na suportado ni Chito ang desisyon kong mag-resign at lumipat ng trabaho bilang immediate supervisor ko. Hindi niya ako trinato na basta empleyado, kundi tinatrato niya ako bilang isang tao. Nilawakan niya ang pangunawa niya at hindi lang puro pangangailangan at inaasahan ng kumpanya ang naging bukang bibig niya. Hindi niya ginamit ang posisyon niya para kumbinsihin akong wag na lamang mag-resign. Pinakinggan niya ako bilang kaibigan kaya kung ano sa tingin niyang magpapasaya sa akin, doon niya ako sinuportahan. Sa katunayan, pakiramdam ko po ay parang nabunutan ng tinik. Papa Dudut, meron pa po pala akong isang napansin at nadiskubre kung bakit hesitant ako na mag-resign sa trabaho namin. Nangihinayang ako sa slight na hindi ko na makakasama si Chito sa trabaho. Kaklaruhin ko lang po mga kabarangay, mga kapuso natin na hindi ko po intensyon na makipagbalikan kay Chito. Hindi yun ang bumabagabag sa akin. Oo nga't nabanggit ko sa sulat ko na ito kanina na may konting panghihinayang ako. Noong nag-decide ako na maghiwalay kami ni Chito pero lumipas na yon. Natanggap ko ng mas maganda na magkaibigan na lamang kami. Mas healthy. Masaya kasing katrabaho si Chito, komportable ako sa kanya. Wala kasi siyang ere at hindi siya toxic na katrabaho. Mahusay siyang makisama at nabanggit nga ni Chito na sa trabaho, dalawa lang yan. Kaya hindi ka pa nagre-resign. Unay masaya ka talaga o malaki ang iyong kita. Masarap maging kaibigan at katrabaho si Chito kaya nakakapanghinayang na magsimula ulit sa ibang trabaho. Kaso iba naman ang naging reaksyon ni McCoy noong malaman niya ang plano ko na mag-resign sa trabaho, Papa Dudut. Ano? Magre-resign ka? Hindi pwede. Hindi ka aalis doon. Hindi ka lilipat. Doon ka lang sa kumpanya.
Bebs, hindi na kasi ako masaya sa mga nangyayari eh. Kaya gusto ko nang mag-resign. Hindi ko na kaya yung stress. Eh di kayanin mo. Bakit? Tingin mo ba ikaw lang nasa-stress sa trabaho? Jack, lahat tayo stressed. Ganun naman sa trabaho, di ba? Hindi laging petiks at masaya. Madalas mahirap. Madalas mapapamura ka na dahil sa bigat ng workload mo pero laban lang. Alam ko yun. Pero pagod na kasi ko eh. Sa tingin mo ako hindi pagod? Kung pagod ka na rin pala, bakit di ka pa mag-resign? Kasi breadwinner ako. Ang ganda na ng sweldo mo sa trabaho natin tapos yung gusto mong ilipatan mas mababa magpasahod. Gamitin mo naman yung kokote mo. Ginagamit ko, Makoy. Ginagamit ko. Para sabihin ko sa'yo, hindi mas maliit ang kikitain ko ron. Tinapatan nila kung magkano kinikita ko. Ayun na nga, tinapatan lang nila. Tapos tinanggap mo pa rin kahit ganun? Kasi magiging mas magaan ang trabaho ko. Plus wala akong pasok ng Sabado-Linggo. Kaya nga ako nagdesisyong mag-resign eh. Kasi hindi ko na kaya yung bigat ng trabaho dun sa atin. 7 days a week ako nagtatrabaho. 7 days. Nagsawa na ako. Hindi dapat ganun. Dapat may pahinga. Masyado naman ang unreasonable si Madam. Alam mo, kung dahil lang yan kay Madam, tiisin mo na lang. Lahat naman talaga pumapasok ng extra days dun eh. Pasasalamat na lang natin yun sa kumpanya. Magiging maayos din schedule natin soon. Tsaka kung nakukurta ka na sa kakabunganga ni Ma'am, simple lang naman yung solusyon dun eh. Tuwing magbubunga nga siya, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Di lang naman yung pagbubunga nga niya ang problema ko eh. I need to grow as a person, Makoy. Bakit? Di ka dun mag-grow? Hindi mo kailangang mag-resign sa trabaho para makuha mo yung growth na hinahanap mo. Sorry ha, pero buti pa si Chito, nagigets kung bakit gusto ko mag-resign. Si Chito na naman. So mas nauna mong sinabi sa kanya yung tungkol dito? Alam mo, hindi ko alam kung ba't ganyan ka na lang makareact. Hindi mo naman career yung pinag-uusapan natin dito eh. Career ko, Makoy. Career ko. Kahit na. Kung maghanap ka ng ibang trabaho, humanap ka naman ng mas mataas sa sinasahod mo. Tapos ano? Titiisin ko kahit hindi na ako masaya sa ginagawa ko? Hindi pwede yun. Di mo ako naiintindihan, Makoy eh. At saka alam mo, ever since tumira ako dito sa bahay mo, wala na tayong ibang ginawa kundi mag-away. Lahat na lang pinagtatalunan natin. Trabaho mo, trabaho ko, si Chito. Pati ba namang career choices ko kailangan pa rin nating pagtalunan? Kung umalis na lang kaya ako dito sa bahay na to. Ba't ka naman aalis? Bahay natin to, Jack. Hindi, Makoy. Bahay mo. Hindi ko bahay. Oo, magkatabi tayong natutulog sa kwarto mo pero hanggang dun lang yon. Nakikitira lang ako. Paanong nakikitira ka lang? Kahati kita sa lahat ng mga gastusin dito. Hindi yung share dito sa bahay ang pinupunto ko. Nilagay mo kasi ako sa sitwasyon na na-corner ako. Wala akong choice kapag dumarating yung mga araw na wala ka. Sa akin nakaasa sina Nika at Liza. Oo, okay kaming tatlo. Maganda ang relasyon namin at hindi problema sa akin na tulungan sila. Pero ikaw kuya nila, kapatid mo sila. Kung may dapat na tumutulong sa kanila, ikaw yon. Allowance na nga lang nila, lagi mo pang nakakalimutan iwanan bago ka pumasok sa trabaho eh. Kung isusumbat mo lang yung pagtulong sa mga kapatid ko, sana hindi mo na lang sila tinulungan. Kung hindi ko sila tutulungan, anong mangyayari sa kanila? Sang kangkungan sila pupulutin? Mabuti na lang at kaya ko silang saluhin pag wala ka. At least makakapasok sila ng school. Bukod sa mga perang binibigay ko sa kanila na nakakalimutan mong bayaran, di nyo rin ako tinutulungan sa mga gawaing bahay. Anong hindi? Tumutulong ako ha. Anong tulong? Yung naglalabas ka ng basura sa umaga? Makoy, sa lahat ng mga dapat gawin dito sa bahay. Yung paglabas ng basura sa umaga lang ang pinakamalaking ambag mo. Para mga gawaing bahay lang? Isinusumbat mo pa? Huwag mong nilalang lahat ng mga ginagawa ko para sa inyo. Ayos lang naman siguro kung ikaw lang inaasikaso ko. Pero pati mga kapatid mo, kargo ko. Malalaki na sila, Jack. Di na sila alagain. Kaya di naman nila kailangan ng masyadong pag-aalaga. Anong hindi? Ni pinagkainan nilang dalawa, di nila mahugasan. Masyado kasi kayong naspoil ng nanay nyo. Huwag mong dinadamay nanay ko rito. Di ko siya dinadamay. Sinasabi ko lang kung saan nanggagaling yung pagiging batugan nyo dito sa mga gawaing bahay. Ako ang naglalaban ng mga damit nyo, Makoy. Di lang damit mo ang nilalaban ko, pati panty ng mga kapatid mo, ako ang naglalaba.
Ang liit na bagay naman yung ipinuputok ng butsi mo. Di sabihin ko sa kanila magpa-laundry. Di mo nakikita ko ng pinanggagalingan ko. Nakakairita. Bago ako tumira dito sa bahay mo, sabi mo sa akin, di makakaapekto sa relasyon natin na kasama natin mga kapatid mo dito. Pero nakalimutan mo na yata yung mga sinabi mo na kargo mo sila, na responsibilidad mo sila. Ipapaalala ko lang sa'yo, Makoy ha. Girlfriend mo ako. Hindi ako nanay nyo at mas lalong hindi ako kasambahay na namamasukan dito. Mas nauna kong sinabi ang plano kong pag-resign kay Chito kesa kay Makoy. Actually ay sinabi ko na lang kay Makoy noong desidido na akong mag-resign sa pinagtatrabahuhan namin. Siguro iniisip ng marami na may iba akong motibo kaya mas inuna kong sabihan si Chito kesa sa mismong boyfriend ko. Sa totoo lang ay medyo naguguluhan na rin ako ng mga oras na yon. Hindi ko na alam kung hindi ko lang ba maamin sa sarili ko na gusto ko ng konting kalayaan mula kay Makoy. O sadyang hindi ko lang nasabi kaagad sa kanya ang plano kong mag-resign. Siguro'y gusto ko lang yung ideya na hindi ko makikita si Makoy sa opisina. Papadudot, hindi rin po naging ganong kaganda ang naging ending ng pagtatalo namin ni Makoy tungkol sa pag-resign ko. Ine-expect ko po na susuportahan niya ako pero hindi eh. Talagang pinagpipilitan niyang magstay ako sa trabaho at huwag lumipat. Eventually ay umamin din siya na ayaw niya akong lumipat ng kumpanya kasi pakiramdam niya na the moment na umalis ako ay doon na po masisira ang relasyon namin kasi naniniwala siya the very first chance na makuha ko para makapag-start over with Chito ay susunggaban ko. Doon ko po na-realize kung gaano talaga ka-insecure si Makoy na kailangang bantay sarado ako para lamang magkaroon siya ng assurance na hindi ako gagawa ng kalokohan. Papadudot, sobrang na-turn off po ako kay Makoy. Na-realize ko po kasi na ganon kababa ang tingin niya sa akin. Hindi ko naman po ikakaila na tama yung kutob niya na may feelings pa rin ako para kay Chito pero hindi ibig sabihin noon ay maglalandi ako. Tapat po ako kay Makoy. Sa ngayon ay kaka-file ko lamang po ng resignation at hinihintay ko na lamang na matapos yung 2 weeks notice ko sa trabaho para maklear ako. Nakapag-impake na rin po ako ng gamit at pagkatapos ko pong maayos, lahat tungkol sa resignation ko ay lilipat na po ako sa sarili kong apartment. Ayoko na munang makasama si Makoy sa bahay at mas lalong ayoko nang maging kasambahay ng mga kapatid niya. Kami pa rin po ni Makoy hanggang sa ngayon pero sa puntong ito pagkatapos na naging sagutan namin ay hindi ko po masasabi kung gusto ko pa bang ituloy namin ito o makipaghiwalay na lamang ako. Sa tingin ko po ay tadhana na lamang ang magbibigay linaw ng lahat-lahat. Papadudot, hinihingi ko po sana ang tulong ng ating mga tagapakinig at ninyo kung kayo po ang tatanungin. Tama ba yung ginawa kong paglipat ng kumpanya? O tama ba yung naging desisyon kong pag-alis ko sa bahay ni Makoy? Sana po ay matulungan niyo po ako at ang ating mga kabarangay. More power sa Barangay Love Stories sa Barangay LS. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jack. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1